Good day mga ka-DIY. So meron tayo dito sa ating garage ng Honda Accord Gen 6. Okay, so ang issue niya is fuel pump. So bakit ko nasabing fuel pump? Kasi kapag in-start nyo yung makina, nilagay nyo sa on position, dapat yan guys, maririnig nyo yung humming sound, yung pump or yung bomba ng makina ay ng fuel pump. Dapat yung may ganun, may pito, and then kapag mga 10 to 5 seconds yata, dapat yun magka-cut off. So yun nga, after ng 1 week, yan, binalik sa akin ulit yung sasakyan. Hindi na tumatakbo. Nagka-crank lang siya pero walang redondo. Okay. Nagka-crank lang yung sasakyan guys kapag sira yung fuel pump. Crank lang yun ang crank. Ganun lang yan, umiikot lang. Parang pinapaikot lang ng battery ng starter yung makina, pero walang pumapasok na fuel, walang sinusunog. Kaya ako naman nasabi na may kuryente yun guys. Tinanggal ko kasi yung tension wire. So wala tayong problema sa electric system niya. So ang problema natin is yung bomba ng gasoline. Okay. So pag nagka-crank, tanggalin nyo lang yung isa dito and then i-ganyan nyo. Dapat yan may kuryente. So gawin nyo sa apat yon. Kung meron namang kuryente lahat, ibig sabihin buo yung inyong electric system, yung inyong igniter at saka yung ignition coil. So kung may doubt naman kayo doon sa may fuel pump, kung fuel pump nga ba, tanggalin nyo yung tornilyo dito sa may gasoline. Huwag nyo naman tanggalin ng buo, okay? Kasi kung di naman kayo sigurado, tanggalin nyo ng konti, pasingawin nyo, and then i-crank nyo yung sasakyan. Kapag walang lumabas na fuel, ibig sabihin, fuel pump na ang issue nito. So, papakita ko sa inyo guys kung paano magpalit ng fuel pump. So, ito yung location guys ng fuel pump sa ating trunk. Okay? Dito sa may Gen 6. Pero kung Generation 5 naman yung gagawin nyo, may makulit kasi dito. Ayan o. Open nyo lang yung trunk ng inyong sasakyan, ng inyong Accord Generation 6. Nandito yan. So may ilalim. Okay? So may Gen 5 naman guys. Walang ganyan yan. Okay? Ang kailangan nyo sa Generation 5 naman, tatanggalin nyo yung tangke. Ibababa nyo yung tangke para ma-access nyo yung fuel pump. So medyo malaking trabaho pag sa Generation 5. Sa mga Honda Civic, City, Accord, yung fuel pump naman guys is nandoon lang sa loob, sa ilalim ng bangko dito sa may passenger, sa may likuran ng ating mga sasakyan. Okay? So yan, tatanggalin ko yan guys. So natanggal ko na yung Phillips screw, tatlo yan. So bago nyo gawin to, proceed nyo, tanggalin nyo muna yung terminal, negative terminal ng battery nyo. Okay. So ito guys, ang size niya is 8 mm. So tatanggalin dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okay. So, natanggalan natin guys lahat ng mga tornilyo. Pwede nyo na yan hatakin. Okay. So, ingat lang kayo sa paghata kasi dito yung kanyang floater. Yan. Oops. So, bali guys, ito na yung ating mechanism. So, as far as I know, meron yung takip dito. Yung so, sobrang dumi na rin niya. Kaya siguro hirap na rin yung fuel pump. So, tatanggalin natin yan. Then, pag natanggal nyo yan, guys, pwede nyo na itong atakin. Pero, tanggalin nyo muna itong dito. Okay. Yung clip nya, tsaka yung hose, and then yung connector dito. Yan. Meron yung connector dyan. So, huwag kayong matakot, guys. So, ito na guys yung kanyang fuel pump. So, ikakabit ko to doon sa may fuel pump natin. Ayan, ganyan muna natin lahat yan. So, ito lang guys, tatanggalin nyo. Kung may mabibili kayo nito, palitan nyo na lang, mas mainam. Itong lock, tatanggalin nyo lang yung lock na yan. Ingatan nyo lang. Ayan. Sundot nyo lang ang screw. Ayan. Balikin nyo na siya. Okay. So, ito guys, hindi to bagong fuel pump. Luma to. Galing to sa mga Mitsubishi Lancer. So, I think most of the car guys, isa lang yung ginagamit nilang fuel pump. I not sure. Hindi ako sure, pero kasi yung nakapagpalit na rin ako ng sa Hyundai, Tucson, Carens. It's the same guys. Ganito lang din. Ang nagpalit-palit lang sila ng mechanism, yung mga housing lang nito. Okay. So, ikabit natin guys to. Subukan natin kung gagana ba to o hindi. So, since wala tayong pampalit dito, lilinisin ko muna to guys. Okay. So, balik tayo. So, hey guys, nalinis ko na. Ito na yung hindi na siya matanggal. Hindi na malinis na maayos. Okay. So, kabit natin. So, ito guys, pag hindi ito nag-success, kailangan na talaga namin bumili ng bago. So, ito is trial lang, kumbaga.
So sa paglagay lang nito guys, ayan lang. Kung luma pa yung ganito nyo, i-push nyo lang siya ng kahit anong something na may butas sa gitna na magkakasya to, maglalak na yan. Okay. Then ilak natin to. Now, babalik natin. So, nilagyan ko ng WD-40 ng konti lang. Okay, para lang dumulas kasi medyo mahirap ito ipasok pagka hindi nyo nilagyan siyang pampadulas guys. So, bago nyo higpitan, pagpasok nyo, ano nyo na to, posisyon nyo na tong socket, electric connector nya. So by the way guys, nagka-struggle ako ng konti dito sa may socket kasi yung socket nito ang galing sa Honda is medyo magkaiba sila, di ba? Ayan o. Ito parang may yung kanal niya may dugsungan, may ano dito, may gatla. And then medyo manipis. So ang ginawa ko, kinat ko siya ng cutter. Maliit lang naman yung kinat ko dito para maging katulad niya lang din. Okay, so ngayon okay na siya guys. Itong galing sa Honda is local na guys. Ito local na, hindi siya denso, hindi katulad nitong isang to denso. Subukan natin. Sana naman mag-start na. Okay, let's go. So guys, i-position nyo na ulit. Yan. So pumasok naman siya. And nag-lock na rin. Yan. So success tayo. Pas lang natin to.
Okay guys. So ganun lang pagkabit natin. So ibabalik natin ngayon and subukan natin kung okay ba yung pinalit kong fuel pump. So balik tayo ulit guys. So pagbalik, ganun lang din ulit. Reverse order lang din. So pagka ganito guys yung tinatrabaho nyo, huwag kayong gagamit ng impact wrench. Kasi medyo risky kasi gasoline to. So talagang mamano-manuhin nyo. Balik natin yung mga fuel line. Okay, return the connector. Okay, bago natin ilock guys, susubukan natin ngayon. Yun na nga guys, so, nakuha na pala yung sasakyan. Nalobat yung GoPro ko. Hindi ko napansin na hindi na pala nagre-record dun sa pad. Yung i-start ko na sana yung sasakyan. So yun nga, yung fuel pump yung naging issue. So napalitan natin fuel pump and then yun, nakalabas na dito sa garahe. So yung personal car ko na yun nandito and may issue rin to, may gagawin tayo dito sa sasakyan na to. So yun, at least alam nyo na kung paano magpalit ng fuel pump and paano i-diagnose kung sira yung fuel pump ng isang Honda. So pwede nyo apply yun guys sa lahat ng Honda, mga 90s na sasakyan hanggang 2004 I think, 2005. So ayun, hanggang dito lang guys, and please click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng aking mga DIY video. So bye for now.